Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong November 22, 2025. Oh yeah, 8 araw na lang at December na. Assalamualaikum, ako yung Kabangsamoro Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum Kabangsamoro, ito naman si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radio Bida 882 sa inyong mga AM radio dial, sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.7. So kahit sa AM or FM kayo naka-tune in, wala pong problema yan. Mapapakinggan nyo po kami kasi we made sure na marami po kayong options. Ano pong kaya ninyong i-monitor, dyan po kayo makinig. Correct. At syempre dun sa mga tatanong na wala kaming radyo, mapapanood nyo rin kami sa live pa rin, sa Facebook pages pa rin ng DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at DXJC Voice FM at sa Ministry of Social Services and Development. Cross-posted din po ito at mapapanood nyo rin po sa mga Facebook pages ng Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At sa Tawi-Tawi naman, naririnig tayo ng live sa Radio Swara 99.1 DXSL Sunlight FM. Sana all. Marayaw, Adlaw Marayaw. Adlaw Marayaw. Yeah. Bukas po yung mga feedback channels natin para po sa mga comment suggestions ninyo or mga clarifications kung meron man. Mag-text po kayo sa ating hotline number 0919-480-4265. Sa mga nanonood po ngayon sa Facebook Live, naka-flash na po sa screenshot nyo na lang po yung number na yan. 0919-480-4265. Sa mga hindi naman po nanonood at naka-monitor lang sa radyo, i-save nyo sa mga phone book ng phone ninyo. 0919-480-4265. Diyan po kayo magte-text ng inyong mga questions, may suggestions po ba kayo, or mga clarifications hinggil sa mga programa ng MSSD na ipinapatupad sa inyong lugar. Correct. At syempre naging posible ang Bangsamoro Muna, MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Ay, mag-greet muna tayo sa ating mga top fans and sharers. Good morning, Siti Dimal, Fatima Mastura, Dayang Zanrina, Abdul Alham Matilo Saal, ang haba, Ibrahim Kayamba, hindi tayo masyadong nahirapan ngayon sa mga pangalan. Sila daw ay sasali mamaya sa ating Sabado sumali Panalo. kayo. Ano yan 300 pesos. Yes. Pesos. Yes. Salamat sa inyong pag-like. Alinor Lantud, Adsman Amer Bahal, Umu Ferdausa Hasanuddin, Ronnie Ahil Alim at Samsi Pangandaman. Thank you so much. At syempre, congratulations doon sa winners natin ng Sabado Panalo last Saturday. Sana all may 300 peso worth of GCash. Congratulations po. Jahira Mamulid ng BARM Special Geographic Area. Amira Ibrahim from Maguindanao del Norte. Camille Abad ng Cotabato City. And Rohanida Edres ng Lanao. Ay, magkakaibang lugar. Very good, so very good nga. Oo. Ayan.
Ayan. Aabangan naman ninyo ngayon yung aming mamaya manood kayo, tumuto Correct. kayo, makinig kung nasa radyo kayo dahil meron naman tayong panibagong set of questions pero dapat narinig or sa ating discussion, sa topic natin, no? Oo. Ay, good morning kay Josan Pacaldo. Hello Manang Josan. Good morning sa iyo. Ang aga mo naman. Kanina lang tayo nagkita alaunang ng madaling araw. As in, kayo na. Nagkita kami sa 7-Eleven Ay, ng nako. madaling araw. Good morning, Manang Josan. Sa ating mga live viewers naman, Jamela Geludin, thank you so much. Good morning. Assalamualaikum Kabang Samoro. At itong isa pa, ang tanga ako sa iyo, sabi niya. Assalamualaikum Kabang Samoro. Ayan. And then syempre si Ma'am Faida, thank you for watching. Hello, Ma'am Faida. And good morning, of course, Yes. sa aking favorite na si Haru. Hello, Ano siya? hello Haru, my favorite kid. Ayan. At meron Sabi din- niya, I love you. Nag-I love you siya. Nag-love you siya. Oo. Si Hindi lang Zinc natin alam kung Oxide. Haru ba yan o baka si husband. Ay, may ganyan. Okay, Zinc Oxide, bongga man ang kanyang pangalan. Good morning. Ayun. Ayan. Faibad. Ayan. Magandang morning po sa inyo. Sa mga sasali po ng Sabado Panalo, kailangan po mabilis kayo sa pagsagot at dapat tama yung sagot ninyo. Abangan po ninyo yung mga questions dahil yung mga sagot po ay manggagaling naman doon sa discussion Yes, natin. oo. Ay hindi po pwedeng sumali yung mga empleyado ng Ministry of Social Services and Development. Yes, oo. Hindi po kayo pwedeng sumali ang MSSD employees kahit saan pong branches, regional, provincial, municipal levels branches, hindi po pwedeng sumali. Pero pwede pong sumali mga kamag-anak nyo at mga kapitbahay. I-coach nyo na lang. Yes. Pero wag nyo pong i-coach ng maling sagot. Para malaman Kasi din sayang. nila, na hindi lang tayo na mga MSSD staff ang nakakaalam ng iba't ibang programa at serbisyo ng Correct. MSSD. May nagtanong, Jeff, sabi ni Siti Sherazad Kalipapa, sabi niya, saan po ba i-message yung sagot? Sa comment Sa section po. comment section po. Kasi pabilisan po ito. Kung sino po maunang lumabas doon sa comment section, yun po ang mananalo. Correct. Pero dapat tama po yung sagot ninyo. Kahit Dapat. nauna kayo pero mali naman yung sagot ninyo. Hindi pa din kayo Hindi mananalo. pa rin mananalo. At 300 peso worth of GCash yan. Pwede nyo pong i-request doon sa magte-text. Kung nanalo kayo pwede nyo i-request yan na pwede load na lang. Pwede po yun. No? Wala pong problema. So pwedeng cash, GCash, or load. Sige. Ayan. Ano pag-uusapan natin Ang ngayon? pag-uusapan natin for today, ito naman bahagi pa rin ng ating pagdiriwang ng Bangsamoro Children's Month 2025. Isang buong buwan po Oh, tayo isang ng buong Nobyembre. buwan talaga Pag-uusapan ng- natin ang tungkol sa mga karapatan at welfare ng mga kabataan. oo. Kaya bilang isang kabataang Bangsamoro, ito talaga ang very tumpak sa ating panahon ngayon dahil lahat ay naka-internet. Oo. Oo. Ang internet puno ng oportunidad pero marami ding panganib. At yun ang pag-uusapan natin for today. So, mommies, daddies, yaya, no? Pakinggan po natin ito dahil may mga pag-uusapan tayong paraan para matutukan, maprotektahan yung mga kabataan na inaalagaan ninyo, mga bata na anak ninyo or kamag-anak ninyo. Mapag-uusapan natin yan mamaya. Kasama ang ating mga panauhin. Correct. Ang ating topic, Tagalog ko naman. ay, ang ating topiko ngayong umaga bongga. ay Online Safety 101. Proteksyon para sa kabataang Bangsamoro and beyond. Bangsamoro and beyond. Kasi mga Bangsamoro lang. Hindi lang yung kabataang Bangsamoro. Pwede rin sa mga kabataang outside Bangsamoro. Maganda po ito na mapakinggan natin dahil makakasama po natin ang Regional Focal Person ng Recovery and Reintegration Program for Trafficking for traffic persons ng MSSD BARM, si Ma'am Jan Michelle Agata, and of course ang Regional Anti-Cybercrime Unit from the Regional Anti-Cybercrime Unit ng Police Regional Office o ProBARM, si Police Corporal Maybrin Imlani. Yan po ang ating mga panauhin. Magandang morning po sa inyo. Bati po muna sila and welcome po sa Bangsamoro muna MSSD at your service. O sa unahin natin si Ma'am Jan Michelle. Hello po, no? Isang mapayapa at makabatang umaga po sa ating lahat, sa ating mga live viewers, listeners at mga suking taga-subaybay. Yan. Si Ma'am Brin naman. Brin. Yan. Okay. Hello po, isang napakaganda at napakasiglang umaga po sa ating lahat.
sa ating mga live viewers and isang safety day online po tayo ngayong araw. Yun. Sige. Simulan na natin yung diretso na tayo. mga discussion natin. Una-una siguro, bigyan mo natin ng context at pag-intindi kung ano ba itong OSAIC at ano ba itong SISAIM. Ang dami namang Ang daming acronym. Pero hindi OSAIC naintindihan. and SISAIM. Ano po ba yan? At ipaliwanag natin ng maiksi, no? Ng short na explanation kung ano po ang mga yan. Sige, si ma'am. Sige po. No, very short context muna po, no. Yung pag-usbong ng teknolohiya po dito sa atin at pag-usbong din po ng iba't ibang social media platform. Although sabi niyo po kanina, ang dami pong advantage, ang dami pong benefit na nakukuha po natin. But then, ito na rin po yung ginagamit na means ng mga predators, ng mga abusers para makapang-abuso, para makapang-exploit ng mga kabataan at mga other vulnerable sector. So, ang OSAIC po ay, in layman's term, ito po yung digital child abuse. We are very familiar sa mga child abuse po na nangyayari, but then, dahil po sa trend ng technology, naging digital or online na po ito, and this is with the use of ICT or the information communication technology, social media platforms, mga Zoom, Facebook, Messenger, and other even the use of Wi-Fi considered to be a part of the ICT, no? And ang SISAIM naman po, ito po yung produkto or materyales na parang product nung OSAIC na nagaganap. So this is more about the photo, the video, even the written na nagsisexualize sa mga bata or ginagawa yung mga bata as sex objects. Yan. Kaya naman ang ating tema, inaiba natin, meron tayong local na tema. Kasi Nakafocus talaga. Hindi maintindihan yung SISAIM tsaka OSAIC Kaya ang ating tema ay Kabataang Bangsamoro, protektahan laban sa printed at online sexual abuse and exploitation. Yan yung ating theme. So, dapat screenshot nyo na yung theme na yan. Bago pa mo. Kasi ang mga tanong mamaya hindi pwedeng acronym. Dapat buo talaga yung Correct. ating So, kanina ang sinabi ni Michelle, ni Ma'am Michelle na SISAIC at OSAIM. Ang OSAIM online, ang SISAIC printed. Yun. Yun yung pinagkaiba ng dalawa. So, Sige. online, ang tawag dyan ay OSAIC. OSAIC. Kasi ang OSAIC ay online sexual abuse or exploitation of children. Yan. So, online po ha. Online sexual abuse or exploitation of children. O yan. Naka-focus talaga yung tema natin, ang campaign this year, no? Sa online and printed. Oo. Kasi dyan po talaga ngayon pumapasok yung mga predator at ang binibiktima kalimitan ay mga kabataan. Kalimitan ay kabataan. Ipakita naman natin ang SISAIM sa ating mga kasama dyan sa technical side. Ano naman yung SISAIM SISAIM? naman ay Child Sexual Abuse and Exploitation Material. So ito yung mga print, photo. Materyales naman yan. Materyales naman yan. Yung siniscreenshot kayo habang nagvi-video call. Tapos sasabihan ka na ng predator, kung hindi mo gagawin ang gusto ko, ipapakalat ko ang picture mo. Pero ang tanong natin, ano-ano yung mga forma ng online sexual abuse and exploitation? Ano-ano ba itong maikukonsidera natin na OSAIC? Examples niyan. Sige. Sino sa inyo? Bato-bato picture. Sige. Sige, si ma'am. Anyone can, Okay. So, yung mga forms po ng ating OSAIC is like sextortion. Ang sextortion po, tsaka yung mga online grooming, yun po yung ginagamit na yung kukunin po yung loob ng ating mga kabataan para mapasunod po sa mga gusto nilang gawin. Just like po, yung mga kabataan natin na medyo hindi po nakukuha ng mga magulang nila. Kaya malaki po yung role ng ating mga magulang na bantayan po yung ating mga anak online, yung mga activities po nila. Kasi may mga tao pong mapagsamantala online na kukunin yung loob ng ating mga kabataan and then hihingi na po ng mga videos or pictures po ng mga bata.
yun na po yung magiging panakot nila. At yun na po, doon na po magi-start yung gagawing pang-aabuso online. So, Online grooming pala ang tawag. So maganda na dapat mayroon talagang open communication si parent at yung mga bata para magsabi yung bata, ma, meron akong ka-chat, gusto niya daw yung itsura ko, mga ganyan-ganyan. So alam na natin agad na, oy, ano yan, red flag yan, dapat bantayan. Kasi pagka ina-appreciate, kunwari, ang ganda naman ng ano mo, patingin naman ng ganito, patingin naman ng ganyan. Yung pala, siniscreenshot ka na, pinapakita, sinisave na pala lahat ng mga videos and photos. I like your point na dapat si children at yung parents talaga ay may open communication. Kasi kung hindi, magtatago ang bata. Ayaw niyang i-share. You will never learn about it until it's too late na screenshot na siya, nakasave na ng mga iba't ibang photos yung kausap niya. No? Kasi parang nakakatakot tong online grooming parang kukunin yung trust mo. Yung trust ng At bata. sino ang vulnerable na mga bata sa mga ganitong pagkakataon? Yung mga bata na KSP, kulang sa pansin. Very busy si parent. Walang kausap si child, no? Walang kausap ang bata sa bahay nila. Walang nag-appreciate, wow, anak, ang ganda mo naman ngayon. No? Sometimes it's very, very important that we appreciate one another in the family. No? So, family members, ina-appreciate natin ang isa't isa because kapag hindi nahanap ng bata yung appreciation na yan sa loob ng pamilya, hahanapin niya yan sa labas and there comes the predator. Na buti pa itong kausap ko online, ina-appreciate ako. Yung parents ko, yung mga kapatid ko, lagi na lang mali yung nakikita sa akin. Correct. Pangit ako sa paningin nila. So, pinapagalitan pa parati, no? Nahulog ang loob niya doon sa predator. Until it's too late. Too late na nakita natin, na nalaman ng family na wala na. Na biktima na pala siya ng online grooming. Ano naman tong live streaming? Akala ko yung live streaming, tayong ginagawa lang natin na live streaming. Ano to? Ito po yung the usual, no, nag-live stream tayo sa mga bata sa Facebook, sa TikTok. But then, ito po ay may elemento ng, again, sexualized children. And parang quick glance lang po na meron pong ginawang research, yung Interpol, UNICEF, and the ECPAT, na karamihan sa mga kabataan na nasa subject sa OSAEC, SISAM, ay sila yung gumagamit nung una-una, accessible yung Facebook. No, 90% of the cases recorded were came sa Facebook, din doon po sila in-exploit. Second, ay yung paggamit po ng TikTok, yung simpleng pagsayaw-sayaw doon, sinesexualize no palang mga kabataan. Yes, correct. And even the Telegram and Snapchat at ang pag-usbong din po ng Roblox, no, pag-gaming ng Roblox, Mobile Legend, kasi kahit hindi kilala nagchat-chat doon at magli-lead po siya sa physical abuse na meet up tayo, no? So ganun. So dapat alam talaga ni parent kung ano yung mga ginagamit At ano yung na mga app. latest? App. Sa Facebook ngayon, mas strict na sila, no, when it comes to yung viewing, yung showing, medyo stricter yung kanilang policy. Sa TikTok hindi gaano. So pero meron pa rin silang policy. Meron talagang mga applications for like Omegle ba yun? Omegle. Yan yung wala. Talagang randomly, no? Pwede kang magpakita ng kung ano-ano. Doon naman po may mga iba pang channels na talagang ino-offer yung ganong klaseng virtual sexual acts at mabilis ang madalas hinahanap yung mga kabataan ang pinapakita. So dapat careful tayo sa mga ganyang klase na baka sabihin ng anak mo, kung makikita na ako, yung pala ang trabaho niya ay naguhubad online. So bantayan. Kaya mahalaga talagang alam din ng mga parents itong mga makabagong teknolohiya, no? Kasi ikaw, wala kang pakialam. Lalo na kung nagtatrabaho yung mga nanay, tatay natin. Pero mahalaga po ito. Kaya nga, minsan, pag sa mga input natin, diba, Ma'am Michelle, na even yung mga batang malilit, kasi nakikitan tayo sa mga anak nating mga girls, 2 years old, 3 years old, pinapasayaw natin sa Facebook, sa TikTok, ganyan. Hindi po maganda yun. Kasi, There was this instance na nakalimutan ko lang sinong artista ito na nag-post lang siya ng picture ng anak niya because she was just proud of her daughter. Pero grabing iyak niya nung nag-Facebook live siya, di ba? I remember Dahil that. ginamit yung photo ng anak niya, ginawa ng AI na may ginagawang kalaswaan sa isang lalaki na hindi naman nangyari pero AI lang ginamit. So be very careful of
exposing your child doon sa social media dahil ang dami ng AI ngayon at hindi mo magugustuhan yung kayang gawin ng mga AI na yan. Ma'am Maybrin, balikan ko lang konti yung sinabi mo kanina yung sextortion. Yes po. Anong sextortion? Ano to? Extortion lang alam natin eh. Pero ang sextortion po ay So, ang sextortion po, imbis na yung pera po ang hinihingi ng ating perpetrator, is may actually last lang is may nahawakan kaming kaso na ganyan. Ang gusto niyang hingiin ay, ang kapalit ay sex. Instead of pera po. blackmail. Nagba-blackmail po siya. Madalas nangyayari yan doon sa may mga kachat na mga bata na Kasi, may mga kachat or yung mga mag-boyfriend, girlfriend tapos naghiwalay. Tapos mayroon silang, when they were together, mayroon silang mga videos and photos na naglabing-labing sila, whatever. At doon na nangyari, sige, paghiwalayan mo ako, pag hindi ka na makikipag-sex sa akin, ilalabas ko ang mga photos and videos. Madalas yan, maraming mga report na ganyan. So, careful talaga, kilalanin din ang mga jowa na mga anak nyo. Kasi ang mga ibang parents, very, very conservative, no? Hindi nakaagapay sa panahon. Hindi nila alam na as early as 16, 17 ay nag-ujojowa na yung mga anak nila. Ayaw nila. So, hindi pinapakilala ng mga anak nila yung yung dinidate ng anak nila. Which is, I think, not good. Kasi nagtatago-tago, hindi mo yung mga na bata. advise yung anak mo. Mas maganda na alam mo, be open at pakinggan mo yung kanilang side para ma-advise at ma-guide mo yung mga anak mo, mga anak ninyo sa tamang landas at hindi sila nagtatago. Hindi mo alam until it's too late na ito pala yung boyfriend niya. May boyfriend pala ang anak ko, akala ko wala na. Hindi Sana na magsabi talaga, sa again, iyo. balik tayo sa open communication. Yes. Oo. Sana yung mga anak din, mag-share din sa mga nanay at tatay. Mag-share yan pag hindi nega si parents. Ganyan ang bagong parenting ngayon. Wag na, nag-uyab-uyab ka naman. Ang daming sinasabing masasama. Ambis na mag-open hindi na ako magsasalita next time dahil pinapagalitan mo na ako agad, hindi mo pa nga alam kung bakit. Ano? Pero kung naging open, ito ba, dalahin mo sa bahay. Gusto namin makilala kung sino yung kadate mo. Tapos advisean mo silang dalawa, no? Nasasabihin mo na, bata pa kayo, wag niyo munang pasukin yan, mahirap ang buhay. At least alam mo, kilala mo yung mga and magsasabi palagi yung anak mo sa mga activities nilang dalawa. No? Yun yung pinakamaganda. Para po malabanan itong mga online and iba pang kinds of harassment, importante lang po na open yung komunikasyon ninyo. Kanina na pag-usapan na natin ang SESAM, no? Ito ay production, dissemination, possession ng iba't ibang print, no? Audio man ito, or photo man ito, or ibang print materials. Bakit natin pinag-uusapan ito, Ma'am Michelle and Ma'am Maybrin? Ano ba ang kalagayan natin ngayon? Ano ang national situation? Ano ang kalagayan sa Bangsamoro? May mga kaso ba tayong ganito? Okay. For the national situation, 73 million na po kasi yung social media users dito sa Pilipinas. So, Tayo at ang top. ang dami, no? Yes ba? I think. And Kaya nga ang dami mga vloggers pumupunta ng Yes. Pilipinas para kung gusto mo magpadami ng mga followers Followers. na talagang yung engagements din, pumunta ka ng Pilipinas, dito ka mag-vlog. so marami na pong vloggers, mga emerging and gustong maging vlogger. So ang dami na pong users. And that's the reason why ang Pilipinas po ay naging top global hotspot po ng OSAIC SESAM. The reason why, unang-una yung mga kabataan po natin, kaya po nilang makipag-converse sa mga foreigner na most of the time, yung mga foreigner po, sila po yung buyer or customer ng SESAM and OSAIC. So, and around 2 million, based na rin po sa ating research na nangyari, no, ng national, around 2 million noong 2021 yung mga kabataan na nabiktima na po ng OSAIC. So, ganun na po karami. So, that's the reason why pinag-uusapan ngayon at naging tema po siya ngayon ng Children's Month and the Bangsamoro Children's Month. Sa Bangsamoro area ba may mga cases? Kasi sa ibang lugar may mga cases na mismo mga parents ang nagdadala sa mga anak nila sa mga sex den. Yung sex den kasi para yan siyang internet cafe na parang nagjo-duty yung mga babae, nagjo-duty yung mga bata, tapos pinapa-live stream. Tapos merong operator doon naghahanap ng mga customer at para makapanood doon sa mga bata at mga babaeng nagla-live stream. Sa barn ba may mga ganong cases or na-stop natin yung ganito bago pa talagang lumala? Okay.
So far po sa BARM, sa aming opisina, wala pa po kaming natatanggap na ang perpetrator po natin is yung parents. Pero usually po is yun nga yung sabi nyo kanina, yung boyfriend na hindi matanggap yung Paghihiwalay. Paghihiwalay. Opo, usually ganun po. At saka yung hindi nila kilala online na nakachat lang po nila. Stranger. Oh, yun. So, let's be very careful, no? Alamin natin yun. Ang una, online grooming, yan na yung appreciate ka kunyari yung victim hanggang sa too late na, nakabigay na, nag-give in na yung bata. Nagla-live stream, yan na yung yan na yung mga binabayaran ka per view. No, binabayaran yung per view at naguhubad na pala yung mga kabataan natin, no? Or pinipilit, no? Pinipilit sila. Lalo na yung mga layas, no? Yung mga batang hamog, yung mga street children, minsan kinukuha yan, dinadampot at nilalagay sa sex den at pinapa-live stream. Yun, sextortion, yan yung blackmailing, yung sinabi ni Ma'am kanina na nagagalit si boyfriend kasi naghiwalay sila, na yun ang may kapalit, no? Yun. At yung meron pong mga hawak-hawak na sisain, yung mga material na photos, videos na pang blackmail sa mga biktima. Okay. O, ano pa? Sige. Ipakita natin yung visualized na OSAEC sa buong Pilipinas. Tingnan natin kung ano yun. Mayroon Tingnan natin. Yan. Ang dami. Yan po yung mga, kung makikita nyo, yan po yung iba't ibang mga online platform na pwedeng gamitin ng predator na para makapang abuso. Sana nanonood yung mga parents natin ngayon kasi parang kahit ako ilan lang yung alam ko dito ng mga Screenshot niyo po yan. applications, no? Screenshot niyo Pero yan. ang dami po talagang ginagamit na ngayon ng mga predators, no? To attract our children. Facebook lang po yung alam natin, pero normally nowadays hindi na po masyado nila ginagamit ang Facebook because stricto na yung masyado. Ang Facebook, TikTok medyo stricto na sila. May mga iba talaga ang pinapasukan nila ngayon ay Instagram, kanang Telegram talaga. Wala talagang ano yan, wala talagang inhibitions diyan. Talaga? Oo, walang Twitter din. Oo, at Twitter na ngayon ay ang tawag ay X. X na siya ngayon. So yan na yung ingat-ingatan nyo, tingnan nyo po yung phone ng anak ninyo kung merong mga ganong klaseng app. Paboran nyo na po yan kaagad. Sino-sino ba ang mga victim usually? Ma'am? Sige. Mga victim ng OSAEC. Okay, ang victim po natin actually is yung mga kabataan po talaga sa OSAEC. Kasi nga, ang meaning ng OSAEC is Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Which is yung 18 years old below, at saka po yung may mga special needs po natin na mga kan. Kasi Yung nire-refer over din po 18 years old pero may mga special needs. Opo. Sana Ay, hindi yun. po nila kayang mag-desisyon para sa sarili nila. At vulnerable din, yun, nabanggit ko kanina, yung kulang sa atensyon. Vulnerable yan kasi naghahanap na atensyon. Kaya masyadong mahaba, masyado yung presence online because of kulang sa atensyon sa personal affection sa bahay. Tapos yung walang, ano tawag dito? Walang control doon sa time of, yung screen time ng mga bata. Kasi I know tayo as parent, nagbibigay tayo ng rules na, hanggang 1 oras ka lang. Dapat alam ko yung mga, dapat may ganito yung parents natin sa loob ng bahay. Lalo na pag may mga minor pa yung mga anak. Limit the screen time. And then check the applications na nandoon sa cellphone nila para alam niyo kung ano yung monitor niyo palagi, and open communication dapat kayo. Actually, challenge din yan talaga, lalo na sa mga parents na, meeting both ends ba, no? Kasi ngayon ng panahon natin, halimbawa, maglalaba. Diba, maglalaba ka, pupunta ka sa isang bahay, manglalaba ka, wala kang ibang choice kundi bigyan na lang yung phone ng ating mga anak para makapaglaba ka, no? So, parang siguro, paano kaya natin gagawin yung challenge na yan na hindi rin natin masisi talaga ang mga parents sometimes. Alamin lang nila ang mga app na magko-control doon sa cellphone. Kasi may mga app ka na pwedeng ilagay dyan na hindi sila pwedeng mag-download ng mga
prohibited applications. May ganyan tayo. So, tanungin nyo lang si ChatGPT or si Google kung ano yung mga app na magko-control sa mga, lalo na sa mga kids, no? Magko-control doon pa. Kasi may mga ganyang ilalagay mo lang para pag mag-download sila ng mga app na nilagay mo sa blacklist, Correct. hindi nila madadownload. But again, the ideal, mga nanay at tatay, ang ideal po sa atin ay dapat klaro sa ating mga anak yung limited talaga na screen time. No? Mag-set talaga tayo Set niyan. talaga. Oo. Set talaga. At dapat ay hindi naka-password, hindi password lock, or alam mo ang password ng Yes, mga anak. correct. Kasi until they reach the right age, meron pa po talagang hawak ang parents na karapatan Correct. para sa mga anak ninyo. So you have to ask for their password or PIN, no? Personal identification number doon sa kanilang sa kanilang cellphone unit. Kasi dapat anytime pwede mo mabuksan yan at ma-check. Sabi ni Evans, Twitter and Telegram ay hindi strict sa mga sexual content. Yes, yan po yung yan yung pinapasok ngayon. At saka yung umigle ba yan talaga. Kasi random, makachat ka ng mga tao. Alright, 8:38 na in the morning. Question muna tayo. Yes, at, before pag we Sabado, pause. before we pause for a break, mag-question muna tayo. At ready na po ba kayo sa question number 1? Question number 1. Question number 1 na po sa ating mga Ang hirap 45,000 viewers. Sagot na po kayo dito at para manalo kayo ng 300 peso worth of GCash or load. Question number 1. Ano ang tema ng Bangsamoro Children's Month ngayong taon? Ano po ang tema ng Bangsamoro Children's Month ngayong taon? Dapat kompleto po yan. Dapat kompleto po yan. Anong ilalagay nila doon? Sagot, buong pangalan, at address. Yes. Yan po yung ilalagay At ninyo. number. At number, cellphone number. Kasi minsan... Baka ma-chat sila ng mga tao. Pero kasi ang challenge kasi natin, minsan iba yung number na binibigay nila and then iba yung kung nanalo. Parang later na yung number pag chinachat na sila na Kasi the number is private. So di ba nilagay pangalan and address. Tapos pagka nanalo po kayo, i-chat po kayo para hingin yung number ninyo kung saan ipapadala yung inyong prize. Alright. Pero dapat full name and kompletong address at dapat yung Facebook na ginamit nyo dito ay functioning. Kasi marami kaming nami-message pero hindi na nagre-reply. Tapos disabled na yung Facebook. So dapat make sure na functioning po yung inyong Facebook account. So ano ang tema ng Bangsamoro Children's Month this year? And ang question number 2 natin, ano ang tawag sa digital child abuse o online na sexual na pagsasamantala sa ating mga bata? Yun. na ang kanyang acronym ay USAEC. But we need a full spell out na acronym natin. dapat spell out po Spell ninyo out ang po sagot, natin. okay? Alright, babalik po kami. Diyan naman po kayo, Kabangsamoro. MSSD Barb at your service. Siya si Farida, 9 na taong gulang, may pasa sa baraso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bata man na may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib
at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD para sa Bangsamoro. 8:42, nagbabalik po ang Bangsamoro muna, MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. Greet natin sa Deputy Minister. Hello po, good Hi, morning. yes, DM Noraini Tanlim. Good morning. Thank Hello you po. so much. Alright, and mag-update po muna tayo kabang Samoro. MSSD Updates. Nagsagawa po ng Cross-Provincial Random Spot Check Monitoring para po sa mga beneficiaries ng Maguindanao del Sur, ang MSSD. Ma-report para sa atin si Aljabar Musa. Job, go! MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Matagumpay na naisagawa ng MSSD ang Cross-Provincial Random Spot Check Monitoring para sa iba't ibang program beneficiaries nito sa bayan ng Dato Paglas at dito sa Buluan mula October 28 hanggang 29, 2025. Gamit ang datos mula sa Beneficiary Data Management System o BDMS, sinuri ng monitoring team ang pagpapatupad ng iba't ibang social programs ng ahensya. Layunin ng aktibidad na tukuyin ang best practices, mga gaps na dapat tugunan at mga susunod na hakbang upang matiyak ang pagsunod sa itinakdang guidelines ng MSSD. Kabuang 48 beneficiaries ang na-monitor sa dalawang bayan, 25 sa Buluan at 23 sa Dato Paglas. Bago ang aktual na monitoring, nagsagawa ng entrance conference na pinangunahan ng Monitoring and Evaluation Section ng Planning and Development Division kasamang Provincial Social Welfare Officer ng Maguindanao del Sur, Municipal Social Welfare Officer ng Dato Paglas at Buluan at mga miyembro ng monitoring team kabilang ang Project Development Officer 2 at Monitoring and Evaluation Officers mula sa field at coordinating offices ng MSSD. Tinalakay dito ang background, rasyonale at layunin ng aktibidad. Ayon kay Eman Panunde, MSSD Maguindanao del Sur Provincial Social Welfare Officer, labis po kaming natutuwa dito po sa inisyatibong ito na ginawa po sa Maguindanao del Sur. Ito po yung cross-provincial monitoring dahil po dito ay mas nalalaman po natin at mas napapaigting pa po natin ang mga programa at serbisyo ng MSSD sa Maguindanao del Sur. And of course po, narinig na rin po natin ang kwento ng ating mga beneficiaries at kahit po ang ating mga field workers. nagbigay din ng importansya sa monitoring si Nurhada A. Abdul Kadir, head ng MSSD Basilan Coordinating Office. Mahalaga po ng pag-conduct nitong Provincial Cross-Spot Monitoring Program dahil sama-sama yung mga MNE natin, yung mga monitoring evaluation officer natin, yung mga PDO2 natin na from different provinces. And with that, nagkakaroon ng iba't ibang insights, suggestions, recommendations coming from different provinces, which is yung Basilan, na-adapt, may mga learnings na kukuha, hindi lamang doon sa MDS, pwedeng sa MDM, pwedeng sa mga tawi-tawi sa iba-ibang probinsya. And etong cross-provincial spot monitoring ay hindi lamang yung mga probinsya na hindi pa devolved ang may mga learnings na makukuha. Inshallah kami sa Basilan, hindi kami devolved kami, may mga learnings, may mga best practices kami na hindi pa nagagawa ng mga iba nating mga kasamahan sa ibang probinsya. Samantala, nagpaabot ng pasasalamat ang ilang benepisyaryong nabisita. Sa kinataba nga MSSD, sa kinataba minsan nga ba mga ilo, masla atabang yan sa nga ba mga watak, tar mga lukasin. Gakwa namin nasamba pa kapong sa nga ba ang mga wata. Nasukra mo ko na. Salamat po MSSD sa pagtulong sa akin. Dahil sa 3,000 na yun, nakabili na po ako ng bagong uniform, mga school supplies, tsaka mas natulungan niya rin si mama sa baon ko. Nagkaroon din ng exit briefing kung saan ipinesenta ng monitoring team ang kanilang key findings at recommendations at binigyan ng pagkakataon ng mga municipal social welfare officers mula sa dalawang bayan na magbahagi ng kanilang mga karanasan at obserbasyon sa implementasyon ng mga programa. Dinaluhan ng aktibidad ng mga project development officers, social workers,
child development workers, para social workers, kawani ng lokal na pamahalaan at mga beneficiaries ng iba't ibang programa ng MSSD. Magpapatuloy ang kaparehong monitoring activities sa iba pang probinsya sa mga susunod na linggo bilang bahagi ng pagpapatibay ng monitoring and evaluation system ng MSSD upang higit pang mapahusay ang effectiveness, transparency at accountability ng mga programa para sa mga beneficiaries sa buong rehiyon. At yan ang ating update sa ngalan ng MSSD Regional Communications Team. Ako po si Aljabar Imusa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Bangsamoro Muna. Maraming salamat, Aljabar Musa. Mula naman sa Sultan sa Barungis, gagraduate na o gumraduate na ang 153 na mga 4-piece beneficiaries. At ito ay binigyang pugay sa 4-piece sa isinagawang graduation ceremony. Ulat mula kay Muhammad Faris Unos. Faris, kami. MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Matagumpay na naisagawa ng 4-piece BARM ang Pugay Tagumpay o graduation ceremony para sa 153 exiting beneficiaries mula sa bayan ng Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur nitong nakaraang November 11, 2025. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng mga pamilyang nakatugon sa mga pamantayan o conditionalities ng programa. Ayon sa Republic Act 11310 o 4-Piece Act, ang pagtatapos ng mga benepisyaryong nakamit ang self-sufficiency level o katayuang kaya ng mamuhay na hindi na tumatanggap ng tulong mula sa programa at mga sambahayang wala ng anak na 0 to 18 kung kaya't sila ay kailangan ng lumabas sa 4-Piece. Layunin din kilalanin at parangalan ang mga nagsipagtapos dahil sa kanilang malaking ambag sa pagpapaunlad ng kanilang pamilya at komunidad. Tumalo sa nasabing seremonya ang mga kamaring muna sa 4-Piece Regional Office, Provincial Operations Office ng Maguindanao del Sur, case managers ng SSB at mga kinatawan mula sa local government unit ng SSB sa pangunguna ni SSB Mayor Alindato M. Angas Sr. Sa kanyang mensahe, ipinahayag niya ang pagbati at pagpupugay sa mga benepisyaryong matagumpay na natulungan ng programa sa pag-abot ng kanilang kabuhayan, edukasyon at mas matatag na pamumuhay. Nagpahayag din siya ng suporta para sa mas ikakaunlad ng mga benepisyaryo upang mas mapabuti ang kanilang pamumuhay. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Ms. Shai Nasalik, Social Welfare Officer 2 ng 4-Piece Regional Office, na ang pagtatapos ng mga beneficiary sa 4-Piece ay hindi nangangakulog ang pagtatapos ng kanilang pag-unlad, kundi simula ng panibagong yugto tungo sa mas matatag na kinabukasan. Samantala, isinagawa rin ang pag-turnover ng case folders ng mga nagsipagtapos sa lokal na pamahalaan ng SSB bilang bahagi ng patuloy na suporta at pag-aalaga sa kapakanan ng mga benepisyaryo. Bago pa man magtapos ang seremonya, ay tumanggap ng sertipiko ang mga nagsipagtapos, patunay ng kanilang sakripisyo at katatagan bilang mga katuwang sa pagpapaunlad ng kanilang pamilya at komunidad. Sa kabilang dako naman, nagsagawa rin ng pugay ceremony ang Lanao del Sur at Basilan, particular sa bayan ng Binidayan at Lanao del Sur B at Lamitan City sa Basilan, kung saan umabot sa 180 ang nagsipagtapos sa Binidayan at 156 naman sa Lamitan City. Sa ibang munisipalidad naman ng Maguindanao del Sur gaya ng Pagalungan ay umabot naman sa 32 exiting beneficiaries. Ayon sa 4-Piece BARM Case Management Unit, nasa kabuuang 15,638 ang target na beneficiaryo ang mag-i-exit sa programa sa taong ito. Magpapatuloy naman ang pagsasagawa ng pugay ceremony sa iba pang mga probinsya at munisipalidad sa buong rehiyon sa mga susunod na linggo. At yan ang ating update mula sa Sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur sa ngalan ng 4-Piece Social Marketing Unit. Ako po si Muhammad Faris Usman Yunus ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Bangsamoro Muna. Maraming salamat, Muhammad Faris Unos. 8:51, balikan natin itong mga bisita, MJ, si Ma'am John Michelle Agata and of course Police Corporal May Green Imlani. Gusto lang natin malaman, no, ang next question natin would be, sino ba yung nagpa-facilitate nitong ganitong klaseng pang-aabuso? Yung mga predators, sino to? So, di sila predators, yung seller. Sila itong mga seller. Yung nagpa-facilitate. Oo. At sino naman itong mga bumibili o tumatangkilik o mga parokyano? Sige po. Kadalasan po ng mga facilitator o yung mga nagbebenta ng mga kabataan online ay yung, sabi nga kanina, mga parents mismo. Yung kaisipan ng ibang parents na anak ko, akin to. Or
I own my child, no? And many of them, or may mga kaso po dito sa BARM na boyfriend din po yung facilitator or seller. At ang masamang palad po dito ay yung biktima na babae, nagre-recruit po ng mga bata din na katulad niya to do the OSAEC-SAM. So sana mga magulang bantayan na rin po natin yung ating mga anak. And kadalasan po, sino yung buyer, customer? Sila po yung mga pedophiles or mga foreigner na mahilig sa mga bata, sa larawan ng mga bata na sinasexualize. So kadalasan, mga foreigner po. Yun. Si Ma'am May, sa Bangsamoro ba may cases tayo na aside from the parents and aside from the boyfriend, may mga seller talaga, facilitator talaga na yun ang trabaho at nahuli natin? So far sa Bangsamoro po is negative pa po tayo dun. Pero sa ibang region po, meron na po. Marami na. Yes. Oo. May mga pedophiles ba dito sa Bangsamoro? So far sa amin po na mga cases, wala pa po kaming na-handle. Yes, ma'am. Pero again, ang ating dito, Jeff, ay hindi dahil walang nagre-report, ay walang nangyayari. Yes. No? And next question, kapag ka nahuli, ano itong mga kinakaso sa kanila at ano yung mga parusa? Kasi para alam lang natin na dapat hindi natin ginagawa itong klaseng krimen na ito. Dahil meron itong karampatang kaparusahan. And merong batas na gumagabay para dyan. Ano po yung mga law, no, ng mga batas na meron tayo existing? Na pwedeng ikaso. At ano po yung mga parusa na naghihintay sa mga offenders? Okay po. So, yung OSAEC-SAM po natin, which is RA 11930, is galing po yun sa child pornography, yung RA 9775 po natin. So, yung 11930, amended po yun na batas. So, mas mahigpit po yun at mas mataas po yung parusa. So, meron pong section doon na panghabang buhay na pagkakakulong po. Yun. And then, up to 2 million na penalty. Yes, ma'am. So kalaki ha. Lifetime imprisonment dahil wala namang tayong death penalty, pero sa ibang lugar death penalty yan eh. Lifetime imprisonment at meron pang hanggang anong pinakamababa, ma'am? Ang pinakamababa is nasa 500,000 po. 500,000 to 2 million pesos, yes, ha? So kalaki-laki Mura lang po. pala, 500,000. Sige, magbenta kayo at parang nahuli kayo, siguraduhin nyo na may pambayad kayo at kaya nyo nang tumira sa bilangguan habang buhay. Kay ma'am naman natin na Michelle. Kanino po ba pwede magsumbong, ma'am? Lalo na pag yung mga parents no na-discover na merong ganitong activity yung anak nila at may mga predators na umaaligid sa kanilang mga anak. Pwede po magsumbong sa pinakamalapit na mga himpilan ng pulisya or sa mismong sa Municipal Social Welfare Officer ng MSSD. Meron din po tayong mga barangay vow desk sa ating LGU na pwede pong makatulong sa agad-agad na rescue operation no, na gaganapin. And sa MSSD rin po, kapag may kaso ng OSAEC-SAM, gumagawa agad with PNP ng rescue operation para ma-secure yung immediate safety ng bata. After that, magbibigay po kami ng psychological first aid, counseling sessions, and temporary shelter, especially kapag yung perpetrator or yung facilitator ay nanggaling po sa loob ng kanyang pamilya or kanyang bahay. Yes. Makita ninyo sa screen din natin, ibalik po natin, yung sa screen natin meron tayong established na BARM, CPGBV Referral Pathway. Yun po yung ating Child Protection and Gender-Based Violence Referral Pathway. Kung makita po natin, ay nandyan po yung mga kasong dapat i-report. Kasama na po dito yung ating OSAEC at SISAM. No? Dahil mga bata ito na mga kaso. At parents, don't worry dahil kapag ka po nagsumbong kayo at wala po kayong kaalam-alam sa mga batas at paano yung proseso, gagabayan po kayo. Meron pong legal assistance na ibibigay sa inyo para just to make sure no na alam niyo yung proseso ng pagsusumbong at pagsasampa ng kaso. Ibalik po natin sa screen natin kanino maaaring i-report ang mga kasong ganito. Una, dun sa ating mga Municipal Social Welfare Officer. Yan, sa MSSD sa barangay,
baka merong mga social worker sa barangay ninyo pwede or din. para social worker, meron na tayong mga para social worker. You can also report sa mga para social worker para ma-facilitate po kayo at magabayan kayo kung saan yung kung paano po formally magre-report or magfa-file ng complaint. Yes. Sa PNP naman, meron tayong WCPD, Women and Children Protection Desk, no? Meron yan. And then sa ating mga hospitals naman, meron tayong Women and Children Protection Unit or WCPU. At syempre sa ating mga barangay, Correct. meron tayong mga VAU desk officers. Yes. Yan. Alright, 3 minutes na lang. I will give you time po, Ma'am Jan, Michelle Agata, para po magbigay ng final message nyo sa ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon. Sa ating mga nanay at sa ating mga kabataan. Yan. Sige. Para sa mga nanay po natin, natandaan po natin na ang pag-aalaga or pagtingin sa ating mga kabataan na hindi lang po natatapos sa 4 na sulok ng ating bahay, no? Especially, expose po yung mga kabataan natin sa online world. Dapat po titingnan po natin kung may pagbabago ba sa pattern ng kanilang behavior. May unknown person ba nang palagi nagpapadala sa kanila ng pera, regalo, and changes sa lifestyle ng ating mga anak. So titingnan po natin yan. At sa layunin naman ng MSSD, kami po ay andito palagi para ma-secure at matingnan po natin na safe palagi yung mga bata sa online world man yan or digital world at even sa offline. So yun. Yun. Maraming salamat po sa iyo. Ma'am Jan Michelle Agata, Regional Focal Person po ng Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons ng MSSD BARM. And final message nyo rin po, Police Corporal Maybrin Imlani. Okay, since nakapag-message na po si Ma'am Agata sa mga magulang, so para po ito sa mga komunidad natin, sa community, maging alerto po tayo, i-report ang kahina-hinalang gawain at suportahan ang proteksyon ng bata. So bantayan ang kanilang online activity, turuan ang tamang paggamit ng internet, i-report ang pang-aabuso at suportahan po natin ang ating mga biktima. Mensahe nyo rin po para doon sa mga facilitators and predators. Yun. So, andito po yung RACO Bar or ang Anti-Cybercrime Group. Nagbabantay po parati 24/7. So, mag-ingat po tayo. Huwag po natin gawing negosyo ang mga kabataan natin. Dahil hindi nila kayo tatantanan. Maraming salamat po. Police Corporal Maybrin Imlani, Regional Anti-Crime of the Regional Anti-Cybercrime Unit ng Pro-BARM, Police Regional Office in the Bangsamoro Region. Maraming salamat po sa inyong dalawa and hopefully ay magkaroon pa ng opportunity ulit tayo na magkausap-usap in the next coming days. Ayan. Bangsamoro muna. Alright, questions na tayo bago tayo mag-end. Question number 3. Question number 3. Magbigay ng isa sa mga forma ng online sexual abuse or exploitation of children. Isa lang, marami yun, no? 4. May 4 na nabanggit kanina ang ating mga guests. Inisa-isa pa natin yun, ha? Inisa-isa pa natin. Pero isa lang po ang kailangan natin. Ayan. Sagot na. Question number 3 yun. And our 4th question, kanino po kayo maaring magsumbong o kanino maaring mag-report tungkol sa mga kaso ng mga printed at online abuse at exploitation? Ay marami po, 4 po yung binanggit, pwedeng isa lang po, no? Pwedeng isa lang po ang ilagay ninyo. Kanino po kayo pwedeng magsumbong tungkol po sa mga printed at online abuse and exploitation? Alright. 9 o'clock na. 9:01 na ng umaga at gusto naming magpasalamat always po sa inyo, sa inyong suporta sa amin every Saturday po 8 o'clock to 9 o'clock. At syempre magpapatuloy din ang ating Sabado Panalo every Saturday din. Sa mga karagdagang tanong po at paglilinaw tungkol sa ating mga tupiko every Saturday, mag-chat po sa ating FB Messenger o di kaya sa ating hotline number 0919-480-4265. Ulitin po namin 0919-480-4265. Ito po muli si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. And shout out pala sa mga taga Bukana, baka magtampo sa akin, hinagawin natin. Taga Bukana, good morning po sa inyo. Sa Akay family sa Bukana, magandang morning. Sana ay panalo kayo ngayon sa Sabado Panalo. Sumali ba sila? Sana. Good morning din kay JB Rioyan and of course sa iba pa pong mga nanood at nakinig sa atin. Pasensya na po, di ko na mabasa isa-isa dahil kapos na po talaga sa time. Noshalba and Ma'am Gem Alforo, magandang morning po sa inyo. Sa ngalan po ng
Information and Communications Division ng MSSD BARM, and of course kay Carl Daniel, IT Specialist po ng NDBC, at ating pong network technician on board, si Jeff Lungakit. At maraming salamat din po sa kabilang station natin, Minalintongan, aka DJ Nikki, sa pag-antabay. Ako po si Jeff Mendez. Thank you. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat, and always maging safe po tayo palagi. Have a safe weekend. Enjoy the rest of the day. Maraming salamat, and magkakarinigan ulit tayo next Saturday dito lamang sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.